Minotaur na kanina pa nakakawala pero hindi nila pinapansin. So looking good for the draft. Pero na-expect din talaga natin na ano kasi since Angela nga ang gamit ng Aurora, talagang kailangan nila ng isang jungler na makunat. I was actually expecting Fredrin. Pero iba din kasi yung kapag nag-Way of the Dragon na ang Yuzong, marami siyang reach. So mangyayari dyan, pause for ang pause for pause for Angela. Rome edit. Okay. Yun yung okay. Yun yung tingin ko. So tingnan natin kung gagana kasi ang kailangan lang talaga niya. Demon Kite Joy. Ano talaga Jungle Demon. Jungle Joy. Ang tinitignan ko lang kung paano nila lalaruin yung Rome tsaka yung Pos 5. Kung sino ang hawak ng ng rotation. Renny J. Ang daming uma-under sa thoughts right now. So Rome edit. Okay. So let's see kung paano mangyari para sa ating game number 1, series number 2, Aurora versus Falcons. AP Bren. Okay, parang naaalala ko na Prof B parang many seasons back na talagang hindi naman kailangan ng isang na gumagana talaga yung mga parang EXP laner type of roamers. Yan, ito yung ginagawa nila with the Edith. Basta, sasamahan mo lang din talaga ng Angela. Tama. Para for additional shield, for additional HP firepower. control. Additional, kumbaga may additional pump. Sustain, yes. And makakuha sila dito with that rotation, magandang ikot ng Falcons AP Bren. Ganong kalalim agad. Si Kelty, nag-i-skip siya ng mga small camps dito just to secure yung mga crabs sa gilid. Well, sa nakikita natin ngayon, medyo nagdi-disperse muna sina Yue and si Renny J. Ang check ko ngayon, yung rotation ni Demon Kite is hindi siya masyadong nagfo-focus sa fast farming. Gusto niya rin sumama kay Renny J na i-take advantage yung spaces na meron sila. And now, looking good for both teams dito. Magkakaumpisa to, pagka lumabas na, itong Turtle, early regen for Kyle TC getting ready for the next 20 seconds. Sobrang play safe. Actually, nung dalawang team, nandun yung respeto sa isa't isa. Alam din nila yung capability ng dalawang teams na to with their kits as well as the lineup. First rotation para sa kanilang buff, uunahan kaagad dito ni Kyle sa pwesto. Ayan mukhang uunahin niya ata ang Turtle. Ayan, actually, nag-setup na nga sila dyan. Ang bala kasi sana ni Renny J kanina is parang alalayan din si Doming ng konti sa bandang itaas. Pero ngayon kasi mas kailangan niya ng i-secure yung position na sa first turtle. Hihintay rin nila. Ito, sakto level 4 na ang dalawa for the side of Falcons, AP Bren, kopya ng Dragon. So yung zone potential, nasa side na to ng Falcons, AP Bren. Ready going in for the head-on collision habang Super Marco as well as Doming. Tamang Channing Tatum, pinenalty zone agad dito. Inumpisa ng kaguluhan, lumabas na ang Dragon. Nasa ng counter go, atras muna si Kelty, getting the good position dito. That one goes for the side of Aurora, pero first blood, kapalit naman para sa Falcons, AP Bren. Additional one, Ogwen is down as well. Making a 2-for-1 in favor of Team Aurora. Actually, parang comparable lang yung nangyari dun sa team fight na yun. Kasi 1 down for Aurora, 2 down sa Falcons AP Bren, pero nakuha naman ng Aurora yung Turtle. Yung Turtle. Oo. So parang pantay lang talaga yung nangyari. And maganda din yung naging plano dun ni Edward tsaka ni Yue na kapag papasok sila dun sa team fight, naka-heart guard na bago pa mag-Way of the Dragon. Naka-ready. Naka-ready na agad bago pa lumabas yung Dragon dito. And let's see kung paano mangyayari dito. Aurora, 2-2 ang ating ang score. Tinitignan ko 2-2 ba talaga or lamang ng isa? Kung hindi ako nagkakamali. 2-2. 2-2 talaga. Binibilang ko kanina. Tagal kasi lumabas kanina eh. Kanina 1-2. Sabi ko, alam ko nakadalawa eh. Yung Aurora, yung Falcons AP Bren dito. Check the gold. Wala. Reset. Still, parehas pa rin naman. Maganda ang rotation, maganda ang exchange. Ito isa sa mga pinakamagandang ginagawa ng mga teams. Actually. Talo man tayo minsan sa kills, pero nakakakuha tayo ng objective. Kaya pumapantay pa rin. Lagi sila may plan B. Yun na talaga. Kaya kailangan mo lang talaga i-balance kung saan pupunta yung heroes mo. And yung kung paano mo i-distribute yung mga kakampi mo as a shot caller. Pero ngayon, ang Aurora, tabang-abang lang sila. Gusto ko yung respeto na pinapakita nila sa Falcons AP Bren. Ingat lang talaga. And let's see. Pero may kailangan mag-initiate each and every time talaga dito. Etong Aurora.
They have Edward to go against dun sa baba or pwede siyang sumorkat. While si KLTC naman, gusto niya i-maximize yung burst potential niya sa early game eh. Kaso nakabantay tsaka lagi maganda vision gaming ng Team Aurora. And alam din naman dito ni KLTC, if ever mamburst ako, naka-ready rin lagi yung hard guard dito ni Yue. Yes, actually, ang ganda ng mga usap-usap gaming nila dyan. Pero so far, nandito na tayo sa second objective natin. Ang galing si Top TC, oh. Nilabas na rin dito yung hard guard. Inumpisahan ka agad ng Dragon, pero tumugtog na ang makina dito. Mr. Joy, KLTC, kalahati ang kanyang buhay. They're going in for that burst. At nakakuha dito, KLTC is down. Another one, susundan pa dito. Super Marco going in for the counter go. Inumpisahan, pero napapatras sila. Renegade is securing the exit plan ng mga members dito ng Team Aurora. That was Kyle TZ and Edward that went down. Pero, kung ano, if you're gonna think of this in a larger scale, no? Si Kyle TZ kasi yung mas hindi pwede mag-up. And dahil dyan, mas lamang na ngayon si Demon Kite in terms of gold. Ang ginagawa kasi nila no, ng Team Aurora actually, ginagawang pang spearhead etong si Edward. Sabay nakasakay sa kanya hard guard. So ang gagawin mo lang, sige, soak mo lang yung damage, heal lang kita ng heal. Hindi nga nila inaalagaan masyado si Demon Kite eh. Dahil alam nila may nature purify ang isang Joy. So hindi siya ganun agad may ipit if ever man nagkaroon ng crowd control. Good move or good team strat ang ginagawa dito ng Aurora. Nagiging effective sa kanila so far and lamang ng 2,000 for the side of Team Aurora. Maganda rin kasi yung pag-zone nila dun sa nakaraang turtle fight. Talagang yung Way of the Dragon, napatulak yung mga Falcons AP Brand dun malapit sa camera, palayo sa turtle, and nakuha nila yung second objective din. Yun nga ang naging resulta, 2K gold lead na. So ang Falcons AP Brand ngayon, kakatapos lang naman ng early game, no? Ang trend natin, kung sino yung lamang sa early game, parang medyo nadedehado sa bandang mid and late game. Pero yun yung trend kahapon, ha? Baka mag-iba ngayon. Baka mag-iba ngayon. Nakakuha ng 2 tore for the side of Team Aurora. Baba, taas, basag. E ngayon, for the next 15 seconds, this is the last turtle. So wag na kayo magulat. Ganun pa rin ang gagawin ng Team Aurora. Going in for the true dragon form. Tapos sasabay with that hard guard. If ever mag-iiba sila, kukuha lang sila ng push dito. Yun yung nakikita ko sa ginagawa ni KLTC. Trying to control the lane before sila pumasok dito sa clash. Nakaabante ka agad. Nakaabang din ibang mga members dito. Sa taas manggagaling yung Dragon. Iba na entry point nila. Kanina dun mismo, head. Dire-diretso lang. Pero lumiliko sila dito. Nakaready na lahat ng mga members dito ng Aurora. Going for the buff naman ito si KLTC. Ni-reset lang. Taking their time kasi wala rin silang information kung ilan yung members na nakapwesto dito. 3 napatahan. Make it a 4 for the side dito ni Renny J. Sabi niya, 4 dito ha. Pwede na natin umpisahan yung turtle. Pero sumisecure muna ng kanilang buff ang mga members dito ng Falcons AP Brand. Pwede na ata Naispatan nila. Nakita nila si Roger or etong si Super Marco na nag-clear. So number wise, nasa kanila. Hindi rin kailangan sumama ng mga iba dito. Umpisa na agad dito. Suplex sa mukha. Tinamaan. Nasa ng follow-up na Dragon. Ayun, natakuha with a penalty. So with a counter go. Super Marco going in for that free hit. Pero nakita siya dito ni Demon Kite. Tinalo na siya at flop DC na pulado. Wala na muna as of now. Etong si Few. And that's a huge win for the side of Team Aurora. Pwede pang kunin o balik na rin to ng Falcons AP Brand. Napapatra sila. The burst is there. Full pa rin na skill dito ng flop ni KLTC. Aatras ulit. Maganda yung chani nila dito ha. Going in for the jump. Demon Kite going for the poke as well. One-on-one with a great one. Ogwen trying to sustain yung kanilang retry holder dito. Reset pa rin. Pinakamaganda, walang makakuha ng turtle. Actually, ang nangyari kasi doon, ito si Renny J, medyo nag-overextend siya. Umangat kasi yung confidence niya kasi nagkaroon siya ng dominance ice. Alam niyang sama-sama yung mga Falcons AP Brand. So, pero hindi umubra. Ngayon, mas kailangan niya pa rin mag-ingat kahit may hard guard sila. And pa-expire na dito yung turtle. Nararamdaman ko rin pina-expire nila hard guard. So alam nila yung countdown niya or cooldown niya, nakuha dito. Demon Kite pa rin nakakuha ng retry pop for that turtle. Sabay alis agad yung mga members dito ng Team Aurora. Grabe naman yung sayaw nun, ang tagal. Actually, yun yung objective na medyo pinakamatagal, para naka 3 rounds ata sila bago matuluyan. Pero okay, well, ang Falcons AP Brand, ang kailangan pa nilang mas mag-farm pa, mag-buy time. Actually, maganda naman yung strategy nila na magsama-sama. Kailangan lang nilang either mauna mag-initiate or talagang make the second punch harder. Ito na nga, yung second punch na pinapakawalan dito. Atras ulit nito si Renny J, pero nahuli si Flop.
flap TC sa gitna. Habang sumasabi pa mga members dito na mga Team Aurora, ikot pa uwi ang Team Aurora. So far, 2 for 1 exchange. Nakuha dito ng Falcons AP Bren ng konting kalamangan. Pero hahabulin pa rin. Edward, ay pwede pa ito i-like and pound. Sakto lang naman yung hard guard niya dito just to save her team, his teammate. Swabe pa rin yung map awareness nito ni Uwe. Mr. Alaga Boy. Nag-sacrifice siya ng isang hard guard for that moment. Pero ngayon, dahil si Domeng, wala siyang magagagamit na, kung makakatakas pa kaya, hindi na. Konti lang. Basta kumalahati kagad ang buhay dito, mapoproc agad. Yung passive, trying to go for that escape. Pero look at the damage coming from Mr. Dominating. Quick kill for 0-1, 50%. Dun sa kill point ng Aurora, nasa kamay ng marksman. Masasabi ba natin na snowball, ano to? Snowball MM to? Well, kanina kasi talaga, medyo mataas na rin yung lamang ni Domeng compared kay Super Marco. And si Super Marco, siya yung may isang kill din. So, konting delay din yan sa kanya as compared to like a 4-0-1 na merong si Domeng ngayon. Looking at his items, meron na pala kasi siyang 3 buo. Corrosion, kahit yung Demon Hunters, at saka yung Trinity na Golden Staff. That's why nagulat ako Nagulat ako ng huling team fight. Hala, ang lakas yan Kaya pala parang abangers lang siya. Doon wala siyang pakialam kahit wala ng hard guard si Uwe. Gumuguhit na, no? Gumuguhit na yung... tsaka, confident na siya. Yung huling-huling turtle na pinaglalabanan nila kanina, hindi nila napapansin, binabasag na rin dito ni Domeng, yung Torre. So, ito yung sinasabi natin, yung map presence neto global presence dito ni Domeng. Sabi niya, pwede naman ako malate sa klase. Yeah. Basta i-burn nyo muna lahat ng skill na makakahinto para sa free hit ko, tsaka ako dadating. So, nagagawa niya yung trabaho niya na control lane, push dun sa baba, tapos pagkasakali man magkaka-clash, sasama siya. Ngayon, inaabangan tuloy ng mga members ng Falcons AP. Alam kasi nila magkiklear yan, tol. Kailangan lang pakagatin. Abang Domeng, sobrang ingat din niya. Alam din niya yung gameplay, maaaring nandito Hindi siya sure kung naandyan, pero feeling niya. Feeling niya bilang pro player, sabi niya, feeling ko may nakatago dito. Pinapakagat lang ako sa catapult niyan Pag ako natukso, matik, ayan na. Ayaw niya umalis. The patience is there. Pinakagat muna, sabi ni Super Marco, sige, i-clear ko muna to para mas umangat or pumantay muna dito tapos balik tayo sa Lord. Buti naman, like, hindi siya impulsive kung saan siya banda pupunta. And maganda rin yung ginagawa nito ng Falcons AP Bren. Talagang nagsasama-sama sila kasi alam nila na yung strength ng team nila ngayon is nasa sustained potential. Matik. Hindi sila pwedeng maghiwa-hiwalay masyado. Sobrang ingat talaga ng gawa dito ng ni Mr. Domeng. Hindi siya talaga lumayo dun sa Torre hanggat hindi niya nakikita yung hero na pwedeng human sa kanya, which is yung Roger. Well, actually ngayon, ang Aurora kasi naka-ready na dyan sa Lord. Well, lahat ng objectives so far nakuha nila. And syempre, gugustuhin pa nila na yung first Lord sa kanila mapupunta. Okay, so buo, reset tayo guys. Wala masyadong gold gap dito. So this is just like round 1 for both teams. Kailangan sumama na ni Domeng dito Pinakawalan niyang spear ng ganong kaaga. Tumalon ng 2 members dito gamit mismo ang Dragon. Nasa na hard guard. Domeng jumping in sa mga members dito. There's a burst flap. This is down as well as si Ogwen. 3 for 1 exchange still in favor. Make a double kill. Umabati ulit ang mga members dito ng Team Aurora. Double kill and that's a wipe out. Unstoppable for the side of Team Aurora. Isang clash lang. Wipe out at kaya natin basagin up until this third turret. Talagang ginawa lang nila yung usual na layering of skills na nakita natin from the start of the game. Actually, ang bilis ng mga pangyayari in just almost 13 minutes. One huge clash.